So hello sa inyo mga ka-DIY, welcome back sa ating Muchin channel at maraming salamat sa inyong suporta. So ito na mga ka-DIY yung ating part 2. Sa hindi nakapanood ng part 1 ito, panoorin nyo na lang o ilalagay ko sa hulihan ng video ito. Yan, so ito na yung yung part 2 na ating video na kung saan nag-modify tayo ng isang tester na mumurahin. Okay, so ito na yon. Bale, ito na yung design ng kanyang charger. Charging para sa charger natin para maging rechargeable na gaya nito, rechargeable na. Okay, bale 3 hanggang 4 na design ng charger. Pumili na lang kayo kung anong kaya ng inyong mga bulsa o budget. Ayan, bale ito na yung charging. I-explain ko lang mamaya ito at wiring nga natin. Ito naman yung sa kanyang pointer. Yan, ito yung sa pointer niya ito. Para sa smooth pointer. Bale smooth na yung galaw ng kanyang pointer. At ito naman yung design para sa dito. Yung sa outlet sa gilid ito. Yan, at saka ito. Yan, magkarugtong lang yan, bale ito. Magkarugtong lang ito sa itaas dito. Ito naman yung sa smooth na pointer dito. Smooth and fast, original at saka yung smooth ito. Itong switch na ito. Okay? Nagdagdag lang ako ng isang switch sa ilalim dito. Itong power on niya. Ito switch ito sa baterya. Para hindi maubos yung ating battery na nilagay dito. Kinalagyan ko siya ng switch. Ayan. So explain ko na muna. Bale, ang times 10K, yan ang times 10K na yan. Yan ang nag-iisang baterya dito. Yan, pwede din i-convert itong bateryang ito sa ibang mga board. Huwag nang gumamit ng 9 volt na ganito. Pwede rin yan i-convert. Itong times 10K, para lang yan sa times 10K ng 9 volt battery. Tapos yung times 1K, times 100, times 10, times 1, at saka yung buzzer. Yan ang design sa ito, sa charger nya. Yan, kasi nag-iisang baterya lang yung dati dito. Yan, yan ang nagpapatakbo dito sa ating magmula sa times 1K hanggang sa buzzer na yan. Yan. Yung isang baterya na yan na original, yan ang nagpapatakbo dito. Yan. Sa times 10K yung battery. Ito yung AC niya, magmula sa 10 hanggang sa 1,000. Ang nagpapatakbo niyan, kahit walang baterya, gumagana yan, maititest mo yung AC. Yung DC naman, makakatest ka yan kahit walang baterya din. Okay? So, ito na yung semi-probless natin. So, explain ko lang muna. Bale, ang design nito ay, yan, nagdagdag lang ko ng isang switch, tapos ito. Ayan o, yung dalawang point na yan, dalawang metal na yan. Yan, so pag, power on natin. Okay, power on natin to. Pag power on, blinking white, blinking red. Power on natin. Yan. Blinking red, blinking white, ibig sabihin, may laman yung, ano mo, okay pa yung charge niya. Tapos kung gusto mo silipin yung charge niya, yan, dinesign natin, explain natin mamaya yan. Short mo yung dalawang metal, ito. Yan, ang blink white, tapos pag bitiwan mo, blink white, ibig sabihin yan, malakas pa yung baterya niya. Pag blink red ito, ibig sabihin yan ay lobat na. Okay? Pero magagamit mo pa, blinking red lang. Pero mas making i-charge na kagad. Yan, blinking white, ibig sabihin malakas pa yung baterya nito. Okay, tapos ito yung kanyang outlet sa gilid na konektado dito. Yan, may diagram din yung mamaya doon. Ito yung para sa mga selected item natin. Ito para sa 0 ohm din, para mabilis lang. Semi-probless. Doon sa part 1, panoorin nyo na lang. Okay, adjust natin. Yan. Bale, yan ang kanyang pointer na magalaw. Ito naman yung switch sa gilid na yung kanyang smooth. Ayan. Smooth yung pagpalo ng kanyang pointer. Yan. Okay. So, lagyan natin ng test prod. Okay. Bale, may test prod pa dito isa yan, no? Yan, na-design din natin yan. Pero lagyan natin muna ng test prod bago doon sa ating mga diagram mamaya. Okay. Lagyan natin ng test prod dito. Okay. Pwede mo lang ma-check yung battery gamit ng isang positive. Ito. Tusok mo lang dyan yung positive. Yan. Blinking white. Blinking white. Yan. Ibig sabihin yan, may karga pa. Pag hindi kasi nakakabit ito, pwede mo yung i-short yung metal dito. Kahit anong klaseng metal yan, pwede yan i-short. Yan. Para mag-check lang ng baterya mo kung may laman pa ba o wala na. Yan. Hindi siya magastos sa battery. Ito naman, kung ano naman ito, minsan napuputol sa loob, hinangin mo pa, re-repair, ganito na lang yung gawin mo. Yan o, naka-polarity din yan. Kasi yung positive nito, ito, yung positive niyan dito, tumakbo yan dito sa ating dito yan sa ilalim. Yung negative naman ito, kaya naka-polarity din itong ating saksakan. Yan o, test prod din yan. Yan.
positive at negative. Isaksak natin. Yan, napaka-easy. At saka flip type pa yung ginamit ko. Yan, oh. Flip type, pwede mong ikot-ikutin. Yan. Okay, pwede rin yan gamitin. Yan, oh. Yun. Okay, magalaw na pointer. Ito yung fast. Select natin sa fast. Yun. Pwede siyang gamitin. Meron ka pang extra. Yan. Yan, oh. Yan, naka fast pointer. Yun. Pwede mo rin gamitin sa smooth din. Wala din problema, ganun din. Yun. Napakaganda ng laro ng kanyang pointer. Yan, oh, parang Sanwa. Yan. Okay? Yan, magagamit mo siya. Yan, pwedeng dalawang pointer. Yan, oh. Yun. Itong isa, pwede rin gamitin to pag yan. At ang kagandahan nito mga ka-DIY, isang bunot mo lang. Yan, pwede mong itago para hindi masira dito, maputol minsan yung ating mga test prod. Okay? So ayan mga ka-DIY, ito ng diagram. Bago natin ituro sa inyo ito mga ka-DIY, nais ko muna pasalamatan kayo at i-shoutout muna. Ayan, so maraming salamat sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. Yan, sa may mga channel mga ka-DIY, pakidalaw na lang lahat ng mga technician na vlogger. So suportahan natin yan. So maraming salamat sa inyong suporta. At ito na mga ka-DIY, susimulan na natin. Okay? Okay, tanggalin muna natin yung kanyang ito, 0 ohm adjustment. Tanggalin muna natin yan. Sa likod, tanggalin din natin. Ang kagandahan ng ganitong tester mga ka-DIY, malaki kasi yung kanyang compartment sa loob. Tapos, yan. Iba kasi dito, ito hindi kasi nakaglow itong mga saksakan ko, itong mga switch. Ito lang yung charging at saka ito nakaglow. Pati ito hindi yan nakaglow. Bali nakaipit lang yan sa katawan. Okay? Explain muna natin yung kanyang ito para sa selected items, itong switch sa itaas at saka itong ano niya, itong outlet niya. Yan. Kung niyo napapansin mga ka-DIY dito sa tester, yan ay ito. Okay, on natin. Power on pala natin. Power on natin. Tapos yon. Lagay natin sa ano, sa magalaw. Yan. I-zero ohm muna natin. Ayan. Kung napapansin nyo mga ka-DIY, yung button na yan sa itaas at saka ito, parehas lang yung tinakbuhan yan. Bale, yan ay nakaparallel lang dito. Yung ating positive, ito yon. Yan o, yung positive na yan, yung butas na yan na positive at negative na butas, ito yan. Positive butas at saka negative na butas. Yan o. Positive, papunta sa ilalim dito. Yan o, sa ilalim niya. Ito yan, sa ilalim nito. Yung butas na yan. Yan. Positive. Ito yung positive natin. Positive, pumunta sa positive. Tapos yung negative naman, ito. Itong negative niya, pumunta din niya sa isa. Nakaparallel lang yan. Parang nilagay lang natin dito sa isang outlet na ito. Na tag-isa. Yan. Tapos, itong switch sa itaas, ito yo. Kita niyo yung switch na yan, push button yan o. Yan. Yan. Yan o. Yung micro switch na yan. Yan, tag-isa rin yan sila. Pumunta rin yan dito. Yan. Ito na yon. Yung kulay red, okay sa itaas. Dito sa switch. Yan. Para nakaparalelan yung positive sa positive, yung negative, negative. Tapos ito kahit magbaliktaran ito walang problema. Itong kanyang switch sa itaas ito. Ito yan. Kahit magbaliktad yan walang problema sa polarity dito sa saksakan. Yan sa mga selected items yung una yung tinalakay natin. Ito na yon. Yung sinaksakan natin ng heater, rice cooker. Yan sa washing machine, spin dryer. Ito yon sa mga fast. Mabilis siya, mabilis. Mabilis kang ano, huwag ka nang maggamit ng test prod, pwede rin. Okay? So ito lang yung design yan. I-screenshot nyo na lang. Yung positive, yan. Negative, dito sa isa. Tapos yung positive, umakyat sa itaas yung wirings. At yung negative, nag-akyat din ng wirings para sa switches. Yan. Yung ginamit ko pala ditong itong outlet niya, yung EBR outlet. Ito yon, pakita natin. Bale yan mga ka-DIY, yan o. Yung outlet na yan sa gilid, yung ginamit ko, ito ay yung EBR or automatic voltage regulator. Ayan. Kung napapansin nyo,
may lock siya, o yan o, yung lock na yan. Yung lock na yan, yan ang ginamit ko na lock para matibay. Para pag binunot mo yung appliances dito sa tester, kapag binunot mo siya dito sa tester, hindi siya sama kasi ngayon meron lock sa loob, yan o. Yan ang mga junk lang ito, mga junk lang na saksakan yung kinuha ko, yung mga outlet niya, yan o. Sa EBR yan, sa mga sira. Ito yon. Kaya kung nyo papansin, yan o, nakalock sa gilid, yan. Gumamit na lang kayo ng ganito para i-adjust nyo sa pagputol. Okay? Ito kasing switch na ito, nakuha ko ito sa mga Bluetooth speaker na mga sira na board. Yan, nilagay ko dito para maliit lang yung spacing niya. Or gumamit na lang kayo ng mga push button na medyo malaki-laki, yung kaya ng inyong kaya nyo lang may design na may push button. Depende sa inyo kung gagawin nyo ito at ito. Pwede rin na ito lang kahit wala na ito. Okay? Ay, yan ang design sa ating dito sa switch at saka sa outlet sa gilid dito. Yan, mabilis kasi pang test talaga ito sa mga selected item. Pangalawa mga ka-DIY, dito naman sa kanyang pointer ito. Pointer ito. Yan. Okay. Okay, so nilagyan mo natin ang test prod. Yan. Kung papansin nyo magalaw, tapos pag switch on natin yung kanina, yun na yung kanyang yun na yung ito, smooth na ito. Smooth na yung galaw niya, yung palo niya maganda. Yan. At saka maganda parehas lang yung reading nila nito. Ayan. Smooth. Adjust na lang natin dito mamaya. Adjust nyo na lang kapag kayo. Yan, adjust natin. Tapos magalaw na pointer. Yan, magalaw. Yang diagram nito mga ka-DIY ito. Ito yung positive niya. Positive galing dito sa pointer. Sa coil. Positive. Tapos negative. Ito, pumasok yan dito sa board. Okay, tapos naglagay tayo ng switch sa gilid. Ito yon. Para maibalik natin sa original at sa smooth pointer. Ito na yung switch na yon. Pag ino natin sa smooth, balik connected yan. Naka-parallel lang. Yan. Ito na yon. Kung nyo napapansin, ito yung positive, ito yung negative ng ating pointer. Yung kanina. Yung itim at saka pula. Ito yung symbol ng sa positive. Diyan nakalagay yung kanyang resistor na 100 ohms resistor. Nakaganito lang. Tapos paglampas ng resistor, pumasok sa positive ng electrolytic capacitor na may value ng 330 UF by 35 volts. Yan, depende sa design ng coil kasi ito. Depende sa mga coil, sa uri ng coil ng kanyang pointer. Kasi hindi naman lahat ay pare-parehas, pero pwede nyo itry ito sa ibang mga tester. Mag-experiment lang kayo mga ka-DIY. Okay? Tapos ito ay naka-parallel lang dito sa kulay itim. Yan, nakalagay lang dito sa itim yan. Nga lang, nilagyan ko ng switch ito, yung sa gilid kanina, para mag-smooth. Para maputol lang mga ka-DIY, ito yung may switch oh. Yan. Bali ganito yan. Ito. Yung positive, yung purong itim na yan. Positive yan, ang pure na yan, itim. Electrolytic capacitor. So, hindi ito yung value niya. So, nandun na, nakasulat kanina yung value. Yung itim na yan, yan ang positive. Yan. Nakita nyo, nakaseries lang siya. Nakaseries yung ating 100 ohms resistor sa kulay red. Yan, naka-polarity dapat ang paglagay. Ito, ilalagay nyo rin sa red. Sa red ng pointer. Dito. Saan ba yung red? Yan o, yung red na yan. Diyan mo ilagay yung ano niyan. Pwede kang pumunit diyan sa kanyang wire, itusok mo diyan yung red. Tapos yung black naman ito, yung negative niya. Yan, yung negative na yan, yung black, walang nakaseries diyan, as in na ganito lang. Yan, ilagay mo rin doon sa dito. Ilagay mo rin diyan sa black na yan. Or nakapunitin mo dito sa wiring na ito, diyan ka na lang maghinang. Tapos putulin mo 'tong itim, lagyan mo ng switch para gumagana ito at hindi mo pa gaganahin, putulin mo dito, lagyan mo ng switch. Kaya yun nangyari dito. Yan o, may switch na siya. Yan. Ito na yung design niya no. Yun.
Yan, ito yung capacitor niya. At saka yung isang 100 ohms na resistor. Para pagpasok ng ano, ang voltahe kasi nito napakaliit lang. Yung ano niya, yung pumapasok ng voltahe dito sa pointer sa pagpalo niya, maliit lang yan na voltahe. I-hold yan, pagpasok ng voltahe, pag tester nyo, pumasok yung voltahe dito sa pointer, sasaluin itong capacitor. Kumbaga, hindi kaya nag-smooth yung ating pointer. Sasaluin ng capacitor. Tapos ngayon, pa-smooth nitong ano, itong resistor na ito. Kumbaga, yung daloy ng ano, yung daloy ng kanyang current papunta dito sa ating pointer ay nakokontrol ng resistor. Kaya yung pointer natin ay smooth yung galaw. Yan. Okay, so mahabang explain kasi ito talaga. Kung explain natin ng matagal. Sana yung diagram ito. Ngayon. Tandaan nyo mga ka-DIY, itong positive, nakasiris dyan yung resistor. Tapos nakasiris siya sa isang positive ng electrolytic capacitor. Tapos ngayon, yung negative naman ito, itong negative na sign nito sa capacitor, yan, naka ano lang yan to sa switch sa itaas. Ito yung diagram niya. Yan, switch, tapos direct dito sa kanyang negative. Ang bilog na yan, yan ang hininangan. Ito hininangan ito, yung pinaghinangan ng ano papunta doon sa board. Yan, ito na yon. Ito yung color coding, yung resistor natin, yung R1 na yan, yung resistor, yan ang color code niyan ay brown, black, brown, gold. Yan ang ibig sabihin niyan ang 100 ohms. 1 port lang siya. Yan. So, ang color coding niyan ay brown, black, brown, gold. Yan o, yung mga guhit na yan. Yan. Ito na yung kanina, ito, yung resistor na yan kanina. Saan yun? Ito. Yan. Brown, black, brown, gold. Okay? So yan ang nakaano. Sa mga scrap board lang yan nakita ko dito. Sa mga binunot ko lang mga ano, binunot ko mga resistor, mga junk lang. Yan. Okay? So screenshot niyo muna. Yan na. Screenshot niyo muna para meron kayong ano, copy. Yan. Tapos ang pinagbabawal dito mga ka-DIY, dito kung i-short mo ito, wag mo i-short ito, wag mong gamitin yan sa short. Pag ikaw ay nakaselect sa AC at naka-DC, ang design ng switch na ito ay para lamang ito sa ohms ito. Dito lang yan. Pero kapag nagtitest ka ng AC, nakaselect ka sa AC, nakaselect sa DC, wag mong gamitin ito kasi sabog yung tester mo. Yun lang, gagamitin mo lang itong switch na ito, pang 0 ohm lang para sa ating ohms. At dyan naman talaga yung gamit nyan. Okay? So, direkta na tayo doon sa kanyang charging module. Okay, na-screenshot nyo na ba? Ayun. Okay. So, diretso na tayo sa ating charging system o charging, ano nya, charge para sa charging. Okay? Yan mga ka-DIY oh. Yan, paki-screenshot mga ka-DIY para may copy kayo. Okay? I-screenshot nyo ng malapitan at malayuan. Yan, i-screenshot nyo. Yan. Kasama ito. Ito yung pinaka charging ko. Pero ito yung mga alternative lang o mapapamura lang kayo sa pag-set up na mga rechargeable na mga ano, tester. Ito yon yung mga mura. Mura lang ito. Ito kasi medyo may kamahalan. Mamaya explain ko ito. Ito yung aking design. Scrap board lang yan pero medyo mahal-mahal. Okay, ito lang yung alternative muna. Yung alternatibo, yung mga medyo mamura-mura. Okay? I-set up natin. Okay, kailangan natin dyan mga ka-DIY itong TP4056, yung micro USB battery module charging board. Ito yon. Yan ang una-una natin kailangan. Ito yon. Pa ako dito. Ito yon. Yan. Okay. Screenshot nyo muna. Tapos i-pop up ko na lang yung kanyang ano dyan sa taas. Sa Shopee marami nito. O Lazada. I-pop up ko na lang dyan sa taas. So ito yon. Yan o. Yan. So ito ay mga ano lang, mga basic lang naman ito. Okay, yan na. Tapos kailangan natin ng isang 18650 na battery. At 3.7 volts, 4000 mAh or kahit anong klaseng ano milliamp. Pwede yan. Or mga ganito. Yung mga ano batteries. Yan yung ganito, naka-set up na itong isa. Yan.
18650 yan. 18650 na klase ng battery. 3.7. 4.2 yung kanyang full charge. Fully charge nito 4.2 volts. Pero 3.7 siya. Okay, pangatlo, kailangan natin ito, yung DC-DC or DC to DC, Step Up Adjustable Power Module. Ito yon. Yung input niyan ay 2 volts hanggang 24 volts ang kayang ipasok dito, ang i-in sa kanya ipasok. Yung i-out niya naman dito, kaya niyang mag-out ng 2 volts to 28 volts. Yung kayang i-out niya ilalabas para ipang supply na naman. Pwedeng i-up, pwedeng ibaba yung supply. Okay, pero yung pagpasok sa kanya ito. Yung pag-in at yung pag-out dito sa board na ito. Okay, ito naman yung itsura niyan. Bale sa Shopee meron dyan. I-pop up ko na lang dyan sa itaas ng ating screen. So ito yon. Ayan o. Ayan. Yan na siya. Yan, may trimmer. Okay. Nakalagay naman dito bin or yan ang positive in niya. Yung out naman dito yon, in, out. Yan o. In, out. Ito yung may yung paghihinangan nyo. Ground naman ito, ground naman yan. Pag binaliktad natin yan, yan, nakalagay. Ground, ground. Yan. Okay. So yun, ito yung kanyang trimmer o yung pag-adjust na kanyang in or yung output niya, yung paglabas ng voltahe ito, trimmer niya ito. Yan, i-screwdriver nyo natin mamaya yan para sa pag-set up. Okay? Panguna, pangalawa, pangatlo. Okay? Pangapat naman kailangan natin ito. DC step down power converter board. Ito na yon. Yung ang input nito, yung pagpasok ng voltahe naman dito, 5 volts to 16 volts. Kaya yung i-out natin dito mamaya, ipasok rin natin dito. Okay, so ang kailangan natin dyan ay, yung input nyan ay 5 volts, dito 5 volts to 16. Yung out nya dito, dito na yan. Hinangin nyo na lang yung out, ito yan o. Ito yon. Yan o. In, positive in, negative in. Yung output naman nakalagay naman dyan eh, nakalagay naman sa board, output, tapos output positive out, negative out. Okay, hininang natin ito. Nakikita nyo yung mga pagkasunod-sunod sa kanya. Ito, yan, yan, hininang natin itong 1.8. ito naman kasi 1.5 volts. Yan o, 1.5 yan. Pag hininang natin ito, pag pinagdikit natin ito, ang out niya, ang output niyan ay 1.5 ang yung ilalabas niya. 1.5 yung ilalabas niya. Yung hininang ko dyan ay 1.8 ito. Ito. Nakita nyo nakahinang. Ito hindi nakahinang yan. Hindi nakasolder. Ito nakasolder ito. 1.8 yan o 1.8. Yan. Ito yung 1.8 na yan. Yan ang sinupply ko. Papunta doon sa kanyang board nito. Para mag-on yung ating tester. Ito na yon. Yan o. Bali in-out natin yung 1.8. Hininang natin dito. Tapos isinupply natin sa tester. Yung 1.5 volts na yon, pinalitan natin ng output. Ng input pala ng 1.8 volts. Bali 1.8 na yung nag-supply dito sa ating tester sa pinaka-board niya. Dahil tinanggal na natin yung original niyang battery. Okay? So yan na. Okay. Balik muna tayo sa charging dito. Ito yung kanyang module. Okay? Yan o. Ayan. Yung out, ito na yon. Pumasok dito, ito na yon siya. Yan. Bale, itong negative niyang battery, pag full charge na kasi ito, pag charge natin ito, charge natin, charging na siya, yung naka-red, naka-charge na yan. Pag nag-blink yan mga ka-DIY, blinking, sira yung battery na nilagay mo. Kailangan nagre-red yan, ganito, red. Pag nag-full charge yung battery yan, kulay green yan. Kulay blue pala, kagaya nito. Yan, dapat naka-blue. Pag full charge, naka-blue. Okay? So dapat yan ay blue kapag charge. Okay, saksak natin.
Yan. Lagyan nyo na lang switch ito. Kita nyo yung negative. Nilagyan natin ng switch sa itaas. Ito yan sa ating tester ito. Sa ilalim yan o. Yan. Ito yan. Yung switch na yan sa ilalim yan na yan. Okay. So ito na yun. Yung switch. Ito yung sa negative. Okay. So yan ang pagka-setup nyan. Okay. Bali ang pagka-wiring nyan ay ganito. Yung pag-wiring nyan ito yung out nya. Out positive ipapasok dito sa in. Yan, ihinang nyo yung wiring dyan. Tapos yung output naman ito, sa negative, ito, out negative. Ipasok rin natin yan dito. Yan, i-jump lang muna natin yung wire. Dapat yung itim. Wait lang. Okay, ito balik tayo. Yun, pasok sa ground. Ground dapat ito, naka-jump lang yan, naka-jump. Naka-jump tayo, naka-jump lang, ground. Okay, ito na yon. Yan, bali ito yung setup na yan. Ito na yan sila. Yon, ito yan. Tapos ngayon abang tayo ng tester dito. Okay, so yan. Bali ang ano natin, naka-DC tayo. Yan, naka-DC. Okay, lagyan natin ng ilaw. Okay, naka-DC tayo. Abangan natin ang test prod dito sa output nya para i-adjust natin. Kung napapansin nyo, yan, 5 volts. 5 volts yung nilalabas nito. Depende sa pag-trim nyo ng voltahe. Saka kailangan yung gagamit kayo nito para i-adjust yung ano. Yan. Kung paano kayong nagbukas ng galon ng tubig, pag nagbukas yan ng pagdagdag. Pag ikot mo naman pag ganon, pag papasok naman yung ikot mo, pag clockwise yung ikot, bababa naman yung voltahe niyan. So kailangan na natin diyan ay 5 volts o 5.1. Yan, 5.1. Kahit 5.1 lang yan. 5.1. Pag inikot mo ganon, ibig sabihin magdadagdag ka ng voltahe niyan. Yan ang pag-adjust. Pag paigpit naman ang pag-ikot, pababa naman yung voltahe. Okay? Kaya yung nilagay natin yan, 5 volts lang. Dahil ang kakailanganin natin ipasok dito sa board nito ay 5 volts din. Dito. So ito na yung 5 volts na yun. Yan. So 5 volts na yung output nito. Ito na yun, yung 5 volts. Yan. So ang kailangan kasi ng board na ito ay 5 volts to 16. 5 volts lang para hindi magastos sa current sa battery yung ating board dito. Para hindi makain yung kanyang battery. Kailangan natin ng maliit lang na supply, 5 volts lang. Ayan o, yung input nya. In, negative in, positive in. Ito na yung board na yun. Ipasok natin dito. Ayan. Tapos, ihinang natin ito. Itong 1.8. Ito, 1.8 volts. Instead na 1.5 volts yung ihinang natin. Kasi ang kailangan ng tester dito sa board, 1.5. Bakit 1.8 ang ginamit natin? Para laging nakasero yung ating tester at hindi kapusin sa voltahe. Kasi kinakapos yung ating tester sa voltahe yan. Kinakapos yan pag 1.5. Minsan yung kapag bago yung tester natin, nasa 1.6 yan, 1.6 volts. Pag bagong mga baterya. Ngayon, para hindi kapusin, dinagdagan ko lang 1.8. Ginawa kong 1.8 yung supply dito sa baterya. Yan. Hininang ko to para lumabas yung 1.8. Yan, yung positive nito, ilalagay mo yan sa positive ng papuntang board. Yan na ang magsusupply, yan na ang magsusupply niyan. Yung negative niyan, ito, ilalagay mo rin sa negative din. Tanggalin mo na itong battery ito, wala na ito. Dahil ang pamalit mo ng battery diyan, ito na. Okay, ito na yung pamalit mong baterya. Yan na. Okay? Yan. Kapag binunot natin itong charger, pag binunot natin yan ng charger na yan, itong bateryang ito na yung magsusupply dyan. Yung 3.7 na karga mo or pag na full charge yung itong 18650 na battery, pag na full charge siya, naging 4.2, isusupply yan dito. Pag supply niyan dito, mga ka-DIY, dahil na trimmer natin, naglabas dyan siya ng 5 volts. Kinontrol natin, naging 5 volts lang yung pinalabas natin dito dahil sa kanyang trimmer. Okay? Yan, 5 volts lang yung pinasok natin, yung inilabas natin dito. Pero yung pinasok sa kanya, 3.7 ito.
Kasi wala na siyang charger, yan na yung magsusupply dito. Tapos pagdating naman dito, ang input naman, dahil 5 volts yan, yung nilabas natin dito, yung in natin dito, 5 volts din dahil nakalagay naman dyan sa kanyang board. 5 volts yung kanyang pwedeng i-in hanggang 16. 5 volts lang ipasok natin. Kaya ang positive dyan ay 5 volts pa rin yung pumasok dahil galing dito. Tapos select natin ito, hinangin natin yan. Kailangan isang hinang lang, isa lang hinangin natin. Yun ang ipapalabas natin na 1.8 volts para accurate yung ating pag-reading sa tester. Hindi kapusin yung ating tester sa pag-tester natin. Yun. Bali yan ang pumasok sa tester yan. Alis yan itong battery, wala na itong battery yan. Okay? So ganun lang pagka-set up sa kanya, sa charging. Okay? Kapag hindi ginagamit, lagyan nyo ng switch ito. Para hindi kainin yung supply ng battery mo nitong DC-DC natin. Kasi kapag hindi mo yung nilagyan ng switch itong battery, halimbawa magcha-charge ka, ipower on mo para mag-charge, para makadalo yung kanyang para makapag-charge siya. Ngayon kung hindi mo lang ginagamit yung tester, pwede mong patayin. Kaya nga meron yang switch dito sa gilid, ito. Para yan sa patayan ng kanyang battery. Ito para makontrol yung battery ito na sumusupply dito sa board. Okay, ito wala na ito, design lang ito. Wala na yan. Bale, dyan lang yan muna. Pwede rin yang i-install. Pwede yung lagyan ng switch ito na para pag malubat yan, pwede naman itong i-supply naman dito sa board naman. Dual, pwede yan. Depende sa pag-upgrade at sa paggawa. Mga ka-DIY, paki-screenshot lang para may copy kayo. Yan, screenshot nyo ng mabuti. Okay. So ito yung ating tester board ha. Yung tester natin sa board, ito yon. Yung board na yan na malaki. Ito yon. Yung negative nyan at positive, ito yung pumunta dito sa battery na tinanggal natin. Okay, baka malito kayo. Yung yan, design lang ito para sa 1.5 batteries. 1.8 yung ginamit natin. Okay, dahil isang baterya lang kasi ang design ng tester na ito. Sa mga dalawahang baterya, ganito naman ang gagawin nyo. Same procedure pa rin sa paggawa ng charging. Nga lang, pagdating dito, pwede ka na magpalabas niya ng 3.3. Ito, 3.3. Hinangin mo yung 3.3 ito, 3.3 ito. Hinangin mo yan. Hinangin mo itong 3.3 na ito. Dahil dalawang baterya nung susuplayan mo. Kagaya ng mga Sanwa. Kagaya ng mga ganito, Sanwa. Yan, Sanwa. Dalawang baterya yan sila. Ito, dalawang baterya yung design. Bali, 1.5 volts, 1.5 volts. 3 volts ang kailangan nito. Pag full charge ang battery, pag bago, nasa 3.2 volts. 3.2 volts yan. Kailangan mong ilagay dyan yung 3.3 para accurate din. Itong 3.3. Yan din ang ilalabas mo dito. Ang i-out mo pag dalawang baterya. Pag dalawang baterya ang nakadesign sa tester mo. Pwede yan. Ayun, 3.3 yung gagamitin mong i-output. Pero hindi mo na kailangan ito. Pwede rin kang kumuha dito. Pwede ka rin kumuha dito ng adjust mo ng 3.3. Nga lang, ang design ng mga board na ito, hindi kayang magpalabas ng 3.3 minsan. Or, depende na rin. Kasi may mga defective, kaya pag umorder kayo nito, 5 hanggang 3 hanggang 5 para ma-sure kayo sa paggamit nito. Okay? So pwede ka rin dito magpalabas ng 3.3 dito sa out na to. 3.3. I-supply mo yung 3.3 yan sa mga dalawahang baterya. Pag dalawang battery. Pag ayaw lumabas, gumamit ka nitong isang board para mapalabas mo yung 3.3. Yung 3.3 na yun, pwede rin i-supply dito. Okay? Ngayon naman, sa ibang naman, pwede ka rin gumamit ng IC na 1117. Ito. Ang IC na yan ay 1117 na merong output na ang out dyan ay ito yung in nya. In nya nito ay 5 volts. Laging in yan ay 5 volts. 5 volts in. Ito yung kanyang out. Out na yan. Out. Ito rin out din ito. Parehas lang yan. Out. Ito naman yung kanyang ground or GND. Ground. O GND. Okay. Yan. Pwede kang wala na itong board na ito ha. Wala mo na itong board. Yan. Sa dalawang tester pwede rin. Sa dalawang baterya. Pwede itong output na 5 volts na pinalabas mo dito. Yung pinalabas mo dito na 5 volts. Pwede mong ipasok yon dito. Sa input ng yan.
Sa input ng IC na ito. Pwede mo ipasok dyan ng in. Yung ground naman niya, pwede mo ipasok dito sa ground din. Ground din yan dito. Sa ground. Dito sa ground niya. Ito. Yan. Pwede mo ipasok dito. Ground at positive 5 volts na dito galing. Ground, positive 5 volts. Ground, positive 5 volts yung in. Yung out niyan ay 3.3. 3.3. Yung output nito 3.3. Alam niyo ng mga electronics din, yung mga magagaling din, yun. Out nito ay 3.3. 1117 na naka-indicate yun ay 3 at saka 3, dalawang 3. Ibig sabihin yung 3.3 yung output nun. Ito na yung out niya. Iso-supply mo yan dito sa positive ng baterya. Wala na itong baterya. Pagdalawahang design ng baterya. Pagdalawang baterya. Ang negative naman yan ito. Iso-supply mo rin yan dito sa negative. Wala itong board ha. Hindi ka kasali. Bali ito lang yan. Yung IC na yan ang pinagana mo. Yan. Sa positive, pwede kang maglagay ng coil dyan. Tapos isang diode. Okay? Okay? Pwede rin yung gamitin mong regulator IC na 1117 pero yung out niya nakalagay dito ay 1.8 or 1.8. Ibig sabihin yun 1.8 para naman design yun sa isang bateryang tester. Ito isang baterya lang yung atin, pwede yan gamitin itong design na regulator na ito. Ganon din, same procedure din. 1.8 din yung ilalabas nyan. Basta yung negative nito, negative nyan, isosupply mo yan sa negative dito. Tapos yung positive nya, same din. Pasok nyo rin sa positive dito. Okay? Itong pangalan nito ay IC Regulator 1117 na naglalabas ng 3.3 at naglalabas ng isang 1.8. Yan ang para sa dalawang battery na design sa 3.3 at saka 1.8 para design sa isang bateryang tester. Maghanap kayo sa mga scrap board ng mga IC na ganito. Itong coil na ito yung back coil. Back coil yan, back coil. Tapos lagyan kayo isang diode dito. Pwede yan. Pwede rin ka rin gumamit ng 8 pin. Maraming paraan kasi meron pa yung 8 pin regulator IC. Pwede din yun. Naglalabas ng, pwede rin yung gamitin isang IC lang. Pwede rin yung gamitin na may input na, yung input niya rin ay 5 volts. Tapos merong trigger dito na switch. Ihinang mo lang yung dalawang yon. 111 IC 1118. Yon IC 1118 na merong output na 1.8 at merong output na 3.3. 3.3 para sa dalawang charger ng tester. 1.8 na naglalabas ng 1.8 sa dalawang paa na pwede mo ring gamitin para sa mag-design ng isang tester. Para mapagaan or mapaliit mo yung space ng isang tester. Okay, dito naman tayo sa tester sa ginawa kong tester. Okay? Okay, bale medyo may kamahalan lang yung pag-setup nito sa charging. Kasi yung ginamit ko dyan ito yung RelX. Yan, so pukpukin nyo lang itong RelX tapos lalabas yung board dyan. Yan ang ginamit kong board para sa charging. Charging lang tapos sa indicator nya. Kung napapansin nyo, yan o. Yan. Baon natin. Yan. Pag tinanggal mo, nagwa-white siya. Tapos pag pinasok mo yung bala, nagwa-white din. Ganon yan dito. Sa tester na yan, no? Yan. Pag pinasok mo white, pag tinanggal mo white. Ibig sabihin niya, malakas pa yung baterya niya o medyo full charge pa siya. Okay? Kapag ano naman to, kulay red, ibig sabihin, low-bat na siya. Pero magagamit mo pa rin. Ganon yan ang design nitong tester na ito. So sa loob ng tester ng RelX na ito, pag tinanggal mo yung board niyan, ito yung makikita mo, battery, nakakonect yan, may positive at negative. May polarity din yan mga ka-DIY, yung mga wiring nila. Tapos yung dalawang point sa gilid, ito, yung dalawang bilog na yan, ito yan. Yan, kapag dinikit mo ito, magkukulay ng kulay puti. Ito yan, nagkukulay ng kulay puti dito. Ano ibig sabihin niya, may indicator. Okay? So, yung positive nito, ng baterya, hinangin mo lang dyan yung positive ng wiring. Papunta doon sa dito sa in din, sa in kasi wala na ito, mawawala na ito.
Ang itong papel, ito rin yung kanina. Ito, kumuha lang ako ng isa kasi ito inapakan ng pusa eh. Ito sana yung explain ko nung una. Yan, positive ng baterya, i-parallel mo lang dyan, positive. Yung negative ng baterya, pasok mo rin sa negative ng baterya. Dito sa board na ito, na step up. Okay? Tapos magpalabas ka dyan ng 5 volts, gaya din ng una, 5 volts. Yan. Pag out ng 5 volts, direct yan dito sa board na yan. Tapos, palabasin mo yung 1.8. Ito, 1.8. Hinangin mo yung 1.8 gaya ng una. Hininang natin yung 1.8. Lumabas dyan yung supply ng 1.8. Sa positive, dito hinangin mo rin. Papunta doon sa ating 1.5 na batteries. 1.5. Bali 1.5 na battery ito. 1.5 volts. Yan. 1.8 na yung sinupply mo. Instead na 1.5 na ito, pwede ito gamitin kasi 1.8 para maging accurate palagi yung tester. Okay? Yung negative naman ito. Negative din ito. Pasok mo doon sa negative din. Yan, mawawala na kasi itong battery. Bali ang nagda-drive yan ito. Ito na yung nagda-drive na board yan. Itong RealX board, RealX na board. Yan o. Tapos yan. C-type yung ginamit ko, fast charging it kasi ito at makunat yung battery. 3.7 din yan. Yan ang setup mo. Okay? Itong dalawang ito sa taas, yan ang dinisenyo ko dito. Dito yan. Dinisenyo. Ito yan. Ito. Ito mga trabaho lang. Tapos itong kanyang charging, bali pinutol ko yung charging niya sa plastic kasi pag tinanggal mo ito sa loob, pwede mong putulin yung plastic at yun ang ilagay mo dito sa gilid. Yan o. Kung nyo papansin, parehas no. Yan. Kasi yung RealX na ito ay nasira na yung kanyang contact point kasi yun, kaya ginawa ko siyang charging na lang. Yan, ito yung magiging charging mo na. Charge, yan yung magiging charging mo. Ito na yung magiging indicator mo. Basta tilagay mo lang sa tester yung test prod mo at pag dinikit mo dyan, magbiblink yan ng red. Ng white pala, white. Yan, magbiblink yan ng white pag dinikit mo ito dito. Okay? Yan lang naman yung aking design na tester na ito. Tapos meron yan dito ang LED o yung LED. Ito yan, may ilaw. Meron siyang ilaw dito. May ilaw siya rito sa board. Yan o, yung ano na yan. Ito na yon. Yan o. Okay? Kita nyo ba? Yan yung kanyang charger. Positive at negative lumabas. Meron din ang wiring yan. Positive, negative. Yung positive at negative din ng battery, pumunta dito. Nag-in. Nag-in dito. Tapos in-step up para maging 5 volts, pinasok din 5 volts dito. Yung output na 1.8 dito, nilabas niya ng 1.8 dahil sa pinaghinangan natin dito sa 1.8, lumabas ang 1.8. Yan ang sinupply natin sa board. Ayan. So, yun lang mga ka-DIY, medyo magastos lang at mababa yung oras natin ginamit. Pero pasensyahan niyo na. Sadyang ganyan talaga ang tutorial. May mahaba, may maikli. Okay, bali wala na ito ha. Yung alternative natin, ito lang yung unang na-design natin. IC, pwede rin. At ito, wala na ito. Okay, wala na yan. Bali ito na yung ginamit mo. Yung RealX na ito na yan. Ito. Ayan, sinupply natin. Okay? So, ganun lang mga ka-DIY. Kung pwede rin na ito yung 3.3 yung hinangin mo para design mo sa dalawang baterya. Pero ito yung gagamitin mong board para maganda yung indicator at medyo ganda ng tingnan sa tester. Akala nila kung ano lang yung nilagay mo, ay ito lang pala yung RealX. So, ganun lang po mga ka-DIY yung pagka-design. Pumili na lang kayo sa mga design na ating itinuro sa inyo. Okay? Pahingin na lang ako na isang like lang. Tapos, kung bago ka lang, pakisubscribe na ng ating channel. At suportahan na rin yung ating mga ibang technician din, na tech vlogger. At maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. JM Tutorial. Bye-bye. Kitang-kita ulit tayo mga ka-DIY sa susunod.